Ngayong gabi. Kahapon napanood natin kung paano natanggap ni Brenda na bulag ang kanyang panganay na anak. Sa pagsilang ng kanyang pangalawang anak, ano kaya ang kahihinatnan ng kanyang buhay? At that time, nagpasalamat pa rin ako kay Lord kasi bakit ko ikakahiya yung mga anak ko. Muli nating subaybayan ang inspiring story ni Sarina at Camille. Dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na. Taong 1997 nang isilang ni Brenda ang pangalawang anak na si Camille. So, pagkalabas pa lang ni Camille sa tiyan ko, sinabi kaagad ng doktor, so dinig na dinig ko, sabi niya, ay katulad ng kapatid niya. At that time, nagpasalamat pa rin ako kay Lord kasi sabi ko, wala mang dapat sisihin. Bagamat taglay ang sakit na dumapo kay Sarina, sa kaso ni Camille ay may kaunti siyang naaaninag. Tinutukan ang gusto ni Brenda ang pag-aaral ni Sarina. Narinig ko na kasi yung Pilipinas School for the Blind, so doon ko sila unang napapasok. Yung una talaga, yung naging challenge ko talaga is malayo. Naparealize naman sa amin before na for our good yon and for our education, I feel inspired and yun, motivated na pumasok din naman dahil everyday yung learning talaga and yung parang na-treat ko siya as adventure. Upang mabigyan ng normal na buhay bilang estudyante ang magkapatid, in-enroll sila ni Brenda sa regular school sa umaga at sa hapon naman ay sa SPED. Sa kabila ng kapansanan, napabilang sa top 10 sa magagaling na estudyante si Sarina, bagay na hindi matanggap ng ibang mga magulang. Hindi maiwasan yung nagtatanong sila or nagdududa sila, especially kapag nalalaman nila na nagiging kasama din naman kami sa top 10. So may mga parent na nagre-react. Sa ibang mga regular teacher, pag nakakausap ko sila, natutuwa sila kasi sabi nila kahit may kapansanan sila, kaya nilang makipagsabayan sa mga kaklase nila. Ang aim ko naman talaga sa sarili ko, bakit ko ikakahiya yung mga anak ko? Sabi ko, kung kaya ng ibang bata o ibang tao na lumabas, so ipararamdam ko, saka ituturo ko sa mga anak ko kung paano sila ma-expose sa ibang tao para hindi darating na wala silang alam. Upang makapamuhay din ng normal, hinayaan ni Brenda na maglaro sa lansangan ang magkapatid. Pero hindi sobrang pinafeel na may limitations. Hinahayaan kami maglaro sa labas, to experience life as a whole. Yung maging bata, tumakbo, pag nadapa, masusugatan, gagamutin lang. The way kami erase and yung pag-mold sa amin, same as typical children, ordinary children. So, hindi namin na-feel sa bahay namin na we have a disability. Sa pagsapit ng 10 taon ni Camille, unti-unti na rin naglaho ang kanyang paningin. Merong denial na, ay hindi, okay pa ako, nakakita pa. Ay hindi, wala na, lumalabo na. Kasi dalawa po yung process na dinidil ko that time. Yung paglabo ng mata ko and at the same time, yung mga naging limitation po dahil sa kneecap operation ko kasi pinagbawalan na po ako to do sports eh. So parang nandun siya sa proseso ng, teka lang, meron pa akong isang phase na pinagdadaanan, bakit sila nagsabay? Parang ganun. Magkagayon man, hindi pa rin bumitiw sa Panginoon si Brenda. Mas lalo siyang naging matatag sa kanyang pananampalataya. Ang una-unang gawin mo, acceptance. Kasi pag na-accept mo yung anak mo, so makikita mo talaga yung, alam mong, imposible pero nagiging posible dahil mahal mo una Panginoon, mahal mo yung mga anak mo. Sa mga hamong naranasan dala ng kanilang kapansanan, ano-ano pa kaya ang mga pagsubok na kanilang pagdaraanan? Abangan yan sa pagpapatuloy ng ating tampok na kwento sa linggong ito. You know, Felici, yesterday I said that I find Brenda truly amazing. And as the story unfolds, I'm really convinced what an amazing mom she truly is, because she has deposited into her kids such a normal life. Imagine, are you not concerned your kids are playing outside, somebody might run over them, or they might fall and trip and hit their head. Para bang every single day, truly entrusting everything in the hands of the Lord.
Amen, amen. You know, sabi nga niya, di ba, matapang siya. That's what Brenda said. And I feel that her katapangan, her courage is because of the presence of God in their lives. Na imagine, yun na nga, na you can just simply believe that they are in His hands. Amen. Grabe. Sa kwento ni Sarina, pinatunayan niya na mayroong pag-asa sa ating Panginoon. Wala man siyang paningin, pero naaninag niya ang pag-ibig ng Diyos. Wala talagang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Jesus. Tama. Sabi nga sa Romans 8:35, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword? In verses 37 to 39, no. In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depths, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Amen. I love that verse. Maaring normal ka, may paningin ka, pero dahil sa kasalanan, unti-unti kang nabubulag sa katotohanan. Sin can blind us spiritually and separate us from the love of Christ. But thanks be to God, because of His amazing love and grace, He saves us from sin and eternal damnation. If you're watching right now and perhaps sin has blinded you to the ways of God and you find it difficult to connect to God, He's right there in front of you, just waiting and knocking at the door of your heart. Will you open that door and allow Jesus to come in? Pray this simple prayer. Let it be your heart's prayer. Just say, Dear Lord, I now stand before you, believing that you have a plan for my life. And Lord, I'm sure that plan is the most excellent plan that I can ever have. So right now, Lord, I come to you and confess my sins, all my wayward ways, my rebellious ways. I turn my back on my life of sin as I repent and ask for your forgiveness. Lord, thank you for going all the way to the cross and dying on that cross to pay for my sins. That on the cross, you nailed there my sins in the past, my sins today, my sins in the future. So Lord, I receive that precious gift that you did on the cross to save me. As I invite you now, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior. Thank you for loving me. Thank you for journeying with me. This is my prayer in Jesus' name. Amen. And amen. Kung sumabay ka sa aming dasal at tinanggap si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, ikaw ay bago ng nilalang. Ang luma mong pagkatao ay wala na. Ikaw ay bago na. Kapatid, we're excited to hear that you've made that decision. Please message us now. Please chat, Yes, I Prayed, your name and location sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia o mag-text sa 0917-126-1442. Again, that's 0917-126-1442. Samantala, ano-ano ba ang mga dahilan kung bakit nabubulag ang tao? Paano ba tutulungang mamuhay ang mga batang bulag? At paano kaya natanggap ni Brenda na may kapansanan sa mata ang kanyang pangalawang anak? Ang mga kasagutan sa pagbabalik ng The 700 Club Asia. Stay with us. And welcome to the 700 Club Asia. It's designed to bring the whole range of CBN ministries to Asia. So Lord God, I ask for your healing for all who are watching right now. Even the replays of this will be so powerful. Lord,
There's just so much pain and bitterness in my heart today. But Lord, today I want to surrender this pain unto you. Just play and if you win, you're happy. Kahit naman sino kahit gano'ng kayaman ka pa. Lord, I give this pain to you. Give me the grace to forgive so that I can be set free, so that I can live a new life in you, God. I just point everything to Jesus, and He's the one responsible for everything. Join us on our mission to bring miracles into people's homes, one prayer and story at a time. Partner with us. Ano ba ang mga dahilan kung bakit may mga taong pinanganak na bulag? Paano ba natin sila tutulungan? Panoorin natin ang paliwanag ni Dr. Michelle Lingao, isang ophthalmologist. Total blindness. Pag sinabi kasi natin total blindness, talagang wala na nakita sing itim. O kaya minsan naman yung iba ilaw lang. No? So maraming different levels din of quote-unquote blindness. No? So yun yung legally blind. Meron din tayong tinatawag na visual disability. No? Yung definition naman ito is yung pagbasa lang hanggang 20/70 dun sa eye chart. No? Ibig sabihin lang nun is 5 lines away from what's normal. No? So pagka ganito, syempre, hindi na rin makakilos ng husto isang tao. Pero nakakabasa pa rin naman, nakakagawa pa rin naman ng ibang activities. Pero hindi kasing liksi, kumbaga, kumpara sa isang tao na normal ang paningin. May eye misalignment, any types of eye misalignment like yung pagpasok ng mata or yung paglabas po ng mata. No? Pag ang bata rin po, pagka let's say toddler na or papunta ng school age, nilalapit nila yung reading material o kaya pagka nakatingin sila sa malayo, parang kailangan nilang i-squint yung mata, ginagano nila yung mata, no? Hindi ho makita yung malayo. No? So very important din ang vision screening before a child enters school para lang malaman kung kamusta, kung hanggang saan siya pwedeng mag-develop yung kanyang education. Kasi nga kung may problema sa mata, hindi talaga makaka-aral ng husto ang isang bata. So we need to know that. Well, the first thing to do is really for the parents to educate themselves about their child's condition. No? So, kasi marami naman ngayong mga support groups, no? At saka information regarding the possible condition. Saka technology, no? Due to the advancements in technology at this age, maraming pwedeng mga paraan para matulungan yung cause of blindness ng mga anak na who are born blind. So, very important to educate themselves. Also to have time for themselves as well. Kasi lahat ng effort nila, lahat ng ginagawa nila is para dun sa bata na visually impaired. So, importante rin for them to take care of themselves as well as taking care of the other family members as well. Very important sa mga mothers ang proper prenatal check-ups para malaman kung meron silang mga sakit, ma-address agad sa mga mothers para hindi nila maipasa ito sa mga anak. No? Important din syempre yung proper care nung, let's say, yung mother, ayaw natin magkakaroon ng mga tigdas or infection. So, vaccination is also very important for the mothers para hindi maipasa yung condition sa anak. Lifestyle changes as well, no? Diabetes, hypertension. So, any of these may cause problems in the mother, which may cause problems in the child. Lahat naman may pag-asa, no? Basta may buhay tayo, no? So, kahit na may disability na visual impairment ng isang tao, marami pa rin pwedeng matutunan ng mga skills, no? Marami pa rin pwedeng maintindihan tungkol sa mundo. No? Again, hindi lang naman mata ang ginagamit natin. We have our sense of hearing, we have tactile sensation, no? Yung pananalita natin. So marami pang ibang ways na maaari natin gawin. No? Thank you, Dr. Michelle Lingao, for those very helpful suggestions. You know, talagang importante ang compassion and kindness ng magulang, you know, for the ones that they're taking care of. Kasi matututunan ng mga bata na si Lord ganun din, compassionate, loving, and kind. And that's what we could see, you know, from the past episodes, how Brenda imparted that, you know, to her children. Not just kindness and compassion, but treating them as normal kids. And that's what makes it really amazing and unbelievable. Kanina napanood natin sa kwento na excited si Brenda sa kanyang pangalawang anak. Paano kaya niya natanggap
ang sitwasyon ni Camille. Yan. At paano naman kaya hinarap ni Camille ang mga pagsubok sa buhay? Para sagutin yan at iba pa nating katanungan, narito ang mother and daughter, Brenda at Camille Mercado. Welcome, welcome po. Welcome to the show. Thank you for being here. Yan. Brenda, mauna na ako, no? Ano ang naramdaman mo nang isilang mo si Camille at malaman mong may kapansanan din siya sa mata? Ganun pa rin po reaction ko. Sabi ko, thank you Lord. Kasi lalo nung pangalawang anak ko siya, inilagaan talaga ako ng doktor. Pero sabi nga ng doktor na yung pagkalabas sa akin, sabi niya, katulad din siya ng kapatid niya. So alam ko na po. Okay. Kaya sabi ko, thank you Lord kasi hindi naman ako pinabayaan ng mga doktor nilagaan. So yun talaga yung pinagkaloob sa akin. Wow, talagang amazing ang response. Yeah. Brenda, hindi ba pumasok sa isipan mo na i-question yung Panginoon? Lord, bakit naman ganito? Or naisip na, meron bang sumpa? Why is it like this again? Hindi ko po yung naisip kasi sabi ko wala naman akong ginawang masama para maging ganun. Saka inilagaan ko yung yung pagbubuntis ko ng mga doktor. Saka sabi ko, saka hindi rin ako naniniwala sa ganun. Sabi ko, kung yun talaga ang bibigay sa iyo, yun ang ibibigay sa iyo. And then hindi mo man lang question yung kabutihan ng Diyos. Kasi inalagaan mo yung sarili mo. All throughout your pregnancy, di ba? You were very careful. And then this happened again. So you did not doubt the goodness of God? Hindi po. Amazing. Wow. That is faith exemplified. Oo. Parang naalala ko si Job, Peter, di ba? Nung sinabi niya, blessed be the name of the Lord. Amen. When you give and take away. And yet, she continued to trust. He continued to trust. Wow. Okay, ikaw naman, Camille. You know, gaano kahirap na lumaking sobrang malabo ang iyong paningin at hirap ka nang makakita. Hindi ba kayang malunasan ito nung corrective eyeglasses? Because you lost it a little later, right? Bali, tinry po nung bata kami, inassess ako kung makokorek siya. May mga minimal help po na ginawa like eyeglasses, ganun. Pero hindi na daw po talaga kasi at some point sinabi na blessing na lang na may nakikita pa kami. Kasi ang assessment po talaga ng doctor sa amin is totally blind. Okay. So parang na lang din po, nagulat nga rin sila na nakakakita pa kami kahit papano may light and colors pa. So, hindi po siya mahirap in a way na hindi naman masyadong pinafeel sa amin na may restriction. Oo. So, yun po. Camila, in your story kasi you said you were also going through a kneecap you went through a kneecap procedure at the same time. Unti-unting nawawala yung paningin mo. So, how did you deal with that? Ano yung naging, what did you think about while that was happening? During that time, parang hindi pa po siya napaprocess parang hindi ko pa po, siguro parang may denial. Okay. Kasi sanay po ako to go around, to roam around. Yes. So very active po talaga ng lifestyle ko kasi bata, ganyan, malikot. So nung nag-start po mag-deteriorate yung eyesight ko, hindi ko siya kagad sinabi. Matagal po bago ko siya inamin. Parang almost totally blind na ako nung nasabi ko kasi may one incident po na nadapa talaga ako. Yeah. So, kinailangan ko siyang sabihin kanila mami. More on that time, wala pa pong question pero maraming parang denial sa isip ko. Na, ay hindi, kaya ko pa. Pero alam ko sa sarili ko na unti-unti, ando na siya Medyo nahihirapan na talaga ako. Wow. Kanina sinabi mo, you could see, no, Camille? Yes. So, is that the way na you are able to distinguish colors?
Yes po, light and color. Saka kapag malapit po yung like shadow ng tao, na-identify ko pa po siya. So ganun. Kaya medyo may denial on my part kasi siguro parang hindi pa po nadadigest ng isip ko na ay lumalabo na yung eyesight mo or magiging totally blind ka na, ganun. Amazing. So ikaw naman, Brenda, bilang ina, ano ang pakiramdam mo na iba ang treatment ng ilang tao sa iyong mga anak? Bali, medyo nalungkot po ako kasi naranasan namin yan. So, parang inaano ko po sila na hindi pa sila aware sa ganun sitwasyon. So, inisip ko na lang na siguro hindi nila alam na ganito dapat ang treatment pag may disability. But you didn't take it naman against them, no? Opo. She's a woman of patience, faith. I don't know, marami pang adjectives yan. Okay. So, Camille, when you were already experiencing the loss of sight, no, how did you engage with other people? Paano ka nakisalamuha sa kanila? Meron pong, siguro mix of emotions kasi more on myself yung nagiging struggle ko. Yeah. Siguro pag nakikita po ng ibang tao, naiisip nila na I'm strong outside. Yeah. Pero meron pong parang personal battle na that time hindi ko pa po masyadong makomprehend. Pero alam ko na nung time na yun, isa po sa mga nagiging strong foundation ko is the prayer of my family, especially my mom. Kasi hindi ko man po sinasabi or bine-verbalize, pero alam ko po at nararamdaman ko pong alam niya na. Okay. And she's interceding for yes you. Po. Okay. And that surely helped you sa iyong personal battle. Sobra po. Praise God. Praise God. Brenda, ano ang pakiramdam mo na nag-excel sa school ang mga anak mo sa kabila ng kanilang physical limitation? How did you feel as a mother? Unang-una po, natuwa ako. Saka nagpasalamat ako kay Lord kasi sabi ko, kahit meron silang kapansanan, binigyan mo pa rin sila ng katalinuhan na kung kaya ng mga bata na maging honor, kaya rin ng mga anak ko kahit may kapansanan. Oo, to compete at the same level. Ibang klase. Amazing. So, Camille naman, ano ang masasabi mo sa nanay mo na double kayod sa buhay para lang palakihin kayo ng maayos? Sobrang grateful and blessed po. Sabi ko nga po, talagang siya po yung isa sa mga perfect example po ng Proverbs 31 woman and mom. Sobra pong biyaya na magkaroon po ng mommy na ganun po talaga yung conviction na binigay sa kanya ni Lord na hindi lang isa pero dalawa, pero nakikita niya po kami as blessing. Kaya din po yung pananaw namin sa buhay ay naging buo. We may have physical disability but we are whole as a person because we have a perfect God po na palaging nagtataas po sa amin and we see beyond the sight po na meron kami. Wow. Saludo kami sa iyo, Mommy Brenda. Yes. What an honor, diba? And I see here that, God said children are a blessing and that's what you believed. Yes. That's why you were able to give thanks. Okay, Brenda, kapag I'm sure meron kang mga moments na napapagod ka, di ba? Saan ka humuhugot ng lakas? Una po, humuhugot po ako ng lakas sa Panginoon. Dahil sabi ko, Lord, kayo po yung lahat-lahat. So, pagkalam niyo po sa akin kung ano man dumarating na pagsubok. Tapos sa family ko po, lalong higit sa mga anak ko na sabi ko, nakikita ko naman sila na magagaling sila at saka pinapakita nila talaga na kahit ganyan sila, kaya na marami silang bagay na pwedeng gawin. Amen. And is truly inspiring. So Camille, ano ang mensahe mo sa mga taong nanonood na gusto nang sumuko sa buhay?
It's okay to ask help, lalo na po kung kailangan natin. Especially po sa mga tao na alam natin na mapapagkatiwalaan natin at pwede nating pagkwentuhan or pwede nating pagsabihan ng mga nararamdaman natin or meron man tayong struggle. Pero syempre, higit po sa lahat, always seek and ask guidance from the Lord. Kasi wala po tayong ibang mapagkukuhanan ng lakas kung hindi siya. Dahil siya naman po nakakaalam ng lahat ng bagay. So, nandun tayo sa pagkakataon na we may sometimes feel na parang ang hirap-hirap ng mga nangyayari or bakit ganito or parang naki-question natin. Pero palagi namang may sagot po si Lord. Kaya kapit lang and trust, pray, and obey, of course. Wow, I love that. Parati naman may sagot si Lord. Thank you, Brenda. Thank you, Camille. Yes, truly, thank you so much. truly amazing. Thank you for being with us. How about you? Are you also struggling in life? Meron ka bang sakit o matinding kabigatan sa buhay? Pwede kang sumangguni sa aming trained prayer counselors. They are here to counsel and pray for you. You can call them at 8737-0700 or chat on the 700 Club Asia Facebook Messenger. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. Kamakailan lang ay sinalanta tayo ng bagyong Pepito at isa sa matinding tinamaan ng nasabing bagyo ay ang Catanduanes. Marami ang nawala ng bahay at hanap buhay. Hanggang ngayon ay nangangapa pa rin sila kung paano magsisimulang muli, lalo na't nalalapit ang Kapaskuhan. Kaya naman agad na tumulong ang ating humanitarian arm, Operation Blessing, sa mga kababayan natin na salanta ng bagyo. Thanks to your support, we are able to bring solar lights, food bags, mats, and blankets to help families begin rebuilding their lives. Pero marami pa rin ang nangangailangan ng tulong. At para mabilis silang makabangon, patuloy tayong magbayanihan. Be a CBN Asia partner now. Part of your giving to CBN Asia goes to our humanitarian arm, Operation Blessing. Kaya iparamdam natin sa kanila ang tunay na diwa ng Pasko. Be a channel of God's blessings. To donate, call 8737-0700 or scan our QR code flashed on the screen. Pwede yan sa Shopee Pay, GCash, Maya, and BDO Pay app. God bless your generosity. Sa buhay, naharap ka ba sa matinding pagsubok? Huwag kang susuko. Patuloy kang magtiwala sa ating Panginoon. Panghawakan mo ang kanyang pangako. Pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Lord, sa anumang pagsubok, patatagin mo po kami. Ilawan mo po ang aming landas at bigyan mo po kami ng lakas para magtagumpay sa anumang pagsubok na dumating. Amen and amen. Dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love help us produce more inspiring shows like this. Be a CBN Asia partner now. Scan the QR code or call the number on your screen. God bless you more and more. Ramdam ko na cold sila or parang may gap. Paparamdam talaga sa'yo na ayaw nila sa'yo. Lumala po siya nung time na nabully ako. Parang nagkaroon po ako ng social withdrawal. Bumaba yung self-esteem ko. Meron akong thinking na, ay baka i-hurt din nila ako. I don't let my disability define me. So I feel whole. Pinalaya po ako ni Lord from all of the pain.